Hi there! I'm HR Leia G and welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano gumawa ng GCash account. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step guide kung paano ito gagawin. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ba ang GCash at mga feature nito. Ang GCash ay mobile wallet app na kung saan maaari tayo mag-send money in real time, mag-transfer ng pera sa mahigit 40 banks instantly, magbayad ng bills and fees sa mahigit 400 billers, bumili ng load anytime, maaari din natin itong gamitin para makareceive ng remittances and PayPal funds online, makapag-open ng savings account with no initial deposit, mag-invest ng pera for as low as 50 pesos, mag-shop online kahit walang credit card, at magkaroon ng access sa services nila tulad ng GGives, GLoan, at GCredit. So now let's proceed sa step-by-step guide kung paano gumawa ng GCash account. First step, magpunta lang tayo sa Google Play Store kung ang gamit mo na cellphone ay Android devices or App Store for iPhone devices. Sa search bar, i-type lang natin yung GCash app, i-download, and i-install lang natin ito. After ma-install, tap lang natin yung open. Para ma-open yung GCash application, kailangan lang natin i-allow yung access sa contacts, storage, devices location, and camera. Tap lang natin yung OK to proceed. Then, tap natin yung allow to access yung ating contacts, make and manage phone calls, take photos and record video. Sa access this device location, tap lang natin yung allow only while in use. And lastly, yung access photos, media, and other files on your device. To start sa registration process, tap lang natin yung register. Then, input natin yung ating mobile number. Lahat ng Philippine Network users ay maaaring gamitin sa paggawa ng GCash account. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ang Globe, TM, Token Text, Smart, SAN, and Dito SIM card. After may input ang ating mobile number, tap lang natin yung next. Then, lalabas yung message na do you want to link this device to your account? Tap lang natin yung send code. Next, i-enter lang natin yung 6-digit authentication code na ipapadala sa ating registered mobile number. After may input ang OTP, next, need natin i-provide yung ating basic information. Please make sure na lahat ng personal information na ilalagay natin ay legitimate, correct, updated, at accurate. Dapat tugma yung details na ilalagay natin during registration at yung details sa ating valid ID na gagamitin sa pag-verify ng ating account. Kung gagamit po tayo ng maling information or information ng ibang tao, maaari po tayong ma-blacklisted at hindi na pwedeng makagawa ng GCash account. Need po nating i-provide yung ating first name, middle name, last name, at birth date. Need din nating ilagay yung ating email address. Make sure lang na ito ay active. Sa main source of funds, pipili lang tayo sa choices. Scroll down lang natin para makita yung complete list of main source of funds. Required din ilagay yung ating nationality at yung ating current address. Kailangan din nating ilagay yung permanent address. Kung pareho naman ito sa current address,
check lang natin yung same as current address. After may input yung ating basic information, tap lang natin yung next. Then, kailangan nating i-review kung tama yung mga nailagay natin na information. If may makita tayong mali sa details, tap lang natin yung back icon para ma-edit ito. Kung tama naman lahat ng details, tap naman natin yung confirm. Next, kailangan nating mag-set ng MPIN. Ito yung password na ilalagay natin every time na magla-login tayo sa ating GCash account. Kaya make sure na maglagay tayo ng strong and secure MPIN. Iwasan po natin gumamit ng mahinang password or yung password na madaling hulaan tulad ng ating birthday, 1234 or 1111. After nating ma-input ang MPIN, tap lang natin yung submit. Then may ipapadala na 6-digit authentication code sa ating mobile number. I-enter lang natin yung OTP at itap ang submit. After masubmit ang OTP, automatic mag-o-open na yung ating GCash account. I-explore lang natin yung ating GCash app. Makikita sa dashboard lahat ng features ng GCash. To check yung status ng ating account, tap lang natin yung profile icon na makikita sa lower right corner ng ating GCash dashboard. Makikita natin sa ating profile na naka-basic level pa lang yung bagong gawa na GCash. Need natin itong i-verify para ma-access yung full features ng GCash tulad ng send money, bills payment, bank transfers, and more. Para sa mga magve-verify ng GCash, meron po akong video na ginawa kung paano mag-verify ng GCash gamit ang Temporary National ID or ePhilID. Bago po kayo mag-verify ng GCash account gamit ang Temporary National ID, make sure na panoorin nyo din po yung video ko about sa tips para ma-fully verify ang GCash account gamit ang Temporary National ID para maging successful po ang inyong verification. Makikita nyo po yung link sa end screen ng video na ito. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.